Mga pakialamero kayo. Makikita niyo kung paano tuluyang mamatay ang taong tinulungan niyo. Kaya magpaalam na kayo sa kanya. Hindi kami papayag na mapatay mo siya! Kuya, anong nangyayari sa atin? Bakit parang naglalaho tayo habang nasa panganib ang buhay ni Lucero? Bakit nangyayari ito sa atin? Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay pakinggan po natin ang kwento ng pakikipagsapalaran ng magkapatid na sina Benji at Robin na nakarating sa lumang panahon sa pamamagitan ng imbensyon ni Professor Samiro. Sa lumang panahon ay nakita nila roon ang kanilang mga magulang na matagal nang patay. Nasa panganib ang buhay nila na kung hindi nila matutulungan ay posibleng maglaho rin silang magkapatid. Ano ang kanilang gagawin para tulungan ang mga ito? Magagawa ba nilang labanan ang aswang na nais paghiwalayin ang kanilang mama at papa? Ano ang gagamitin nila laban sa halimaw? Makabalik pa kaya sila sa panahon na kanilang pinanggalingan? Malalaman ang sagot sa kabuuan ng kwentong aking isasalaysay. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Kanina pa naiinip at malapit na ring mainis si Benji sa kanyang bunsong kapatid na si Robin. Ano ka ba, Robin? Di ka ba patapos dyan? Kanina ka pa dyan sa loob ng kwarto mo, ang tagal-tagal mo magbihis. Ay nako, isang-isa na lang ha. Kapag hindi ka pa dyan lumabas, talagang iiwan na kita. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng bata. Heto na nga kuya eh. Ang sungit naman ito. Heto na oh. Ready na po ako. Ano bang ginagawa mo sa kwarto mo at napakatagal mo lumabas? Ano pa ba? Di nagbihis. Kasi nga aalis tayo, di ba? Oo nga, pero bakit sobrang tagal mo naman? Saka ano ba yung suot mo? Bakit ba Kuya Benji? Bakit ba ang forma ko? Ayos naman, di ba? Robin, hindi tayo sa party pupunta. Ba't ang formal na suot mo? Para kang bibinyagan yan eh. Naka-all white ka pa talaga ha? White na polo at white na pantalon. Pati sapatos mo white. Kuya, gusto kong makita ko ni na mama at papa na gwapong-gwapo ko. Ay nako, sementeryo ang pupuntahan natin, ano ka ba? At si na mama at papa, matagal nang patay ang mga yun. Kaya imposible lang makita pa nila ang suot mong yan. Ano ka ba kuya? Tsak makikita pa rin nila ako. Di ba, yung kanilang spirit, tsak nandun sa sementeryo at makakasama natin? Ang dami mo talagang katwiran. Bahala ka na nga. Tara na Kuya Benji, at baka kanina pa nila tayo hinihintay. O yung bulaklak ha, baka makalimutan mong bitbitin. Hindi kuya, kukunin ko na po sa kusina. O sige, mauna na ako sa sasakyan ha. Hintayin na lang kita doon. Nauna nang lumabas ng bahay si Benji. Edad 21 na siya. Samantalang ang kapatid niya na si Robin ay 12 anyos. May 5 taon na rin silang ulila sa mga magulang. Namatay ang kanilang mama at papa sa isang malagim na aksidente. Patungong Hong Kong ang mag-asawa nang mag-crash ang sinasakyang eroplano at lahat ng pasahero ay namatay. Dahil may ari-arian at negosyo na naipundar ang pamilya, kaya ito ang ipinagpatuloy ni Benji. Maigi na lamang at bata pa siya ay naturuan na siya ng mga magulang sa pag-aasikaso ng kanilang flower shop at laundry shop. Ito ang pinagkukunan ng ikinabubuhay ng magkapatid na nakasasapat sa kanilang pangangailangan. May mga tao silang pinagkakatiwalaan na siyang namamahala sa negosyong naiwan ng kanilang mga magulang. Sakay ng kotse ay tinahak ng magkapatid ang sementadong kalsada patungo sa Memorial Park kung saan nakalibing ang kanilang mga magulang. Araw yon ng anibersaryo ng kamatayan ng kanilang papa at mama. Nakagawian na ng magkapatid na dalawin ang mga ito, lalo na
sa mga mahalagang araw, katulad ng kanilang birthday at wedding anniversary. Siyempre, isinama na rin ang araw ng kanilang kamatayan. Dahil isa yon sa araw na hindi rin nila malilimutan kailanman. Bahagya pang umaambon nang makarating sila sa naturang sementeryo. Nang nasa harap na sila ng puntod ng kanilang mga magulang, ay tila may kakaibang naramdaman ang magkapatid. Nagkatinginan pa sila. Kuya, ano yun? Bakit, Robin? May nararamdaman ka rin ba? Oo, kuya. Parang malamig na hangin. Ako rin eh. Nararamdaman ko rin. Sila na yun. Sabi ko sa iyo, kuya, nandito sila mama at papa at magpaparamdam sila sa atin. Baka guni-guni lang natin yun. Ano ka ba? Ay nako, si kuya talaga oh. Dapat nga maging masaya na lang tayo kasi nga, kahit espiritu na lang sila, nakakasama pa rin natin. Oo na. Sige na. Masaya na ako. Baka isipin ni na mama at papa, ang hirap mong pasayahin, Kuya Benji. Sabi ko nga, di ba, masaya na ako. Alam mo, kuya, meron akong wish. Ano naman yun, Robin? Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na makasama ulit natin sina mama at papa. Ay, nako, Robin. Malabong mangyari ang wish mong yan. Malay mo, magkatotoo. Katulad dun sa mga napapanood kong palabas sa TV. Sa TV lang nangyayari ang ganun at hindi sa tunay na buhay. Kaya ang i-wish mo na lang, yung posibleng mangyari, yung makatotohanan. Ang hirap mo naman talagang kabanding at pasayahin, Kuya Benji. Buti pa mag-pray na lang tayo at umalis na tayo dito sa sementeryo, Robin. Kuya naman kararating lang natin Baka magalit si mama at papa niyan. Aba, bakit naman sila magagalit? Saka sabi ko nga sa'yo, ang patay wala nang magagawa pa. Saka, tignan mo, lumalakas na rin ang ulan. Kaya kailangan na talaga nating umuwi. Sige na nga, mag-pray na tayo para makauwi na. Sayang din itong suot ko, mapuputikan lang. Ikaw kasi, ginusto mo yan eh. Saglit na nag-alay ng kanilang panalangin ang dalawang magkapatid. Saka lumakad na sila, pabalik sa kanilang sasakyan. Patuloy ang pagpatak ng ulan, kaya nagpasyang umuwi na lang sila. Ang mahalagay, nagawa na nilang dalawin ang puntod ng kanilang mga magulang. Habang binabaybay ng magkapatid ang daan pa uwi sa kanila, nang may madaanan silang isang sasakyan na tila nasiraan. Isang matandang lalaki ang driver nito na tila hindi alam ang gagawin sa sasakyan. Kaya naisipan ni Benji na ihinto ang kanyang minamanehong kotse upang nang sa ganon ay matulungan niya ang matanda. Bumaba ito ng kotse at lumapit sa matandang lalaki. Ang ulan na kanina'y dumidilig sa lupa ay bigla na lamang tumigil. Tatang, ano pong problema? Ay nako, biglang sumabog ang gulong ng kotse ko. Hindi ko alam kung paano ko papalitan. Sumasakit ang tagiliran ko at nahihirapan naman akong yumuko. Ganun po ba? O siya, wag na po kayo mag-alala. Kami na po ng kapatid ko ang bahala dyan. Di ba, Robin? Kuya naman ano ka ba? Tignan mo nga ang suot kong damit, tapos patutulungin mo ako magpalit ng gulong? Robin, maaari namang laban ng damit kapag nadumiyan eh. Saka baka nakakalimutan mo yung laging bili ni Papa nung nabubuhay pa siya. Kailangan kapag meron nangangailangan ng tulong, dapat tulungan. Oo na, sige na. Panalo ka na. Tutulungan na kita. Ay, nako. Parang nagagalit yata ang kapatid mo, iho. Nako, hindi po. Nagbibiro lang po yan. Di ba, Robin? Opo, nagbibiro lang po ako, Lolo. Walang nagawa si Robin, kundi ang tulungan ang kanyang Kuya Benji upang mapalitan ang gulong ng kotse ng matandang kanilang nadaanan. Dahil bihasa si Benji sa ganung gawain, ay hindi yun naging mahirap para sa kanya. Ilang sandali lang ay napalitan na din ang gulong ng sasakyan ng matandang lalaki. Ay, Diyos ko! Salamat! Maraming salamat sa tulong mo, binata. Naku, wala po yun. Ako nga po pala si Benji.
At ito naman po ang kapatid kong mareklamo na si Robin. Si kuya talaga oh, mareklamo pa. Ay, hello po, Lolo. Ako naman si Professor Samiro. Professor? Ibig sabihin, teacher po kayo? Hindi. Isa akong siyentipiko. Gumagawa ko ng iba't ibang klaseng imbensyon na maisipan ko. Wow! Ang astig naman nun, kuya. Narinig mo yun? Pangarap po kasi ni Robin na maging scientist at inventor po balang araw eh. Ganun ba? Ay siya nga pala, kung wala kayong ibang pupuntahan, iniimbitahan ko kayong magkapatid doon sa aking bahay. Sige po, sige po. Pwede po ba kami ni kuya doon, Professor Samiro? Ano pwedeng sinasabi mo, Robin? Pumayag na ba ako? Kuya naman eh, magpapaka-KJ pa eh. Sige na, sama na tayo. Pagbigyan mo na ang kapatid mo, Benji. Sige po, para wala ng gulo. Makulit kasi to eh. Pero saglit lang tayo kay na Professor ha? Oo, kuya. Gusto ko lang talagang makita ang bahay niya. Tsak na astig ang bahay niya at marami ako makikita doon na kakaiba. Tama ka, Robin. Tsak maaaliw ka sa makikita mo sa bahay ko. Walang nagawa si Benji, kundi ang pagbigyan ang bunsong kapatid. Sumakay na sila ng kotse at nakasunod yon sa sasakyan ng Professor. Hindi naman kalayuan ang bahay, kaya mga ilang minuto lang ay nakarating na sila sa malaki pero may kalumaang bahay ni Professor Samiro. Nandito na tayo. Halina kayo dalawa sa loob para makakain. Magpapahanda ko ng konting pagsasaluhan natin. Sa pagpasok pa lang ng bahay ni Professor Samiro, ay pagala-gala na kagad ang paningin ni Robin. Gaya ng dapat asahan, ay sadyang kakaiba yun. Mga luma ang gamit at may malalaking paintings. Pero may iba pang hinahanap ang mga mata ng batang si Robin. Huy, Robin! Huy! Ano bang hinahanap mo? Kanina pa paikot-ikot ang tingin mo ah. Yung ano, kuya? Yung laboratory? Saan kaya dito yun? Narinig ni Professor ang sinabi ni Robin. Huwag kang mag-alala. Mamaya, isasama ko kayo ron, Robin. Sa ngayon, ay kakain muna tayo. Alam kong gutom na kayo. Inutusan ni Professor Samiro ang matandang babae na kasama sa bahay para ipaghanda sila ng makakain. Nang makapaghanda, ay niyaya na ng professor ang magkapatid para samahan siyang kumain. Masarap ang pagkaing inihanda, kaya naging magana ang pagkain nila. Hindi na hinintay pa ni Robin na magpahinga sila pagkatapos kumain. Niyaya na niya kagad ang professor para makita niya ang laboratorio nito. Dahil mabait ang professor, kaya sinamahan niya ang magkapatid para silipin yun. Iba't ibang aparato ang naroon sa laboratory ni Professor Samiro. Subalit isang bagay ang agad na kumuha ng interes ng batang si Robin at nanlaki pa ang mga mata na nilapitan yun. Wow! Ang gara nito, Kuya Benji! Tignan mo! Ang ganda oh! Parang sasakyan! Robin, ano ka ba? Huwag ka sumakay dyan, pambira ka. Hindi ka na nahiya. Hayaan mo siya, Benji. Okay lang yan. Professor, baka po kasi makasira si Robin eh. Masyado pa naman pong makulit ang kapatid ko. Hindi pa tapos ang imbensyon kong yan. Professor, sasakyan po ba ito? Tama ka, Robin. Isang kakaibang uri ng sasakyan. At sana nga, matapos ko na. Professor, kapag natapos na po, pwede po ba akong sumakay dito? Aba, siyempre naman. Kung mabubuo po ang sasakyan to, saan nyo naman po gagamitin, Professor? Saan po kayo pupunta? Isang makahulugang ngiti lamang ang naging tugon ni Professor Samiro. Hindi pa niya pwedeng sabihin sa magkapatid kung para saan nga ba ang binubuo niyang sasakyan. Pagkalipas ng ilang oras, ay nagpaalam na ang magkapatid sa propesor. Subalit bago pa sila umalis, ay may ipinakiusap si Robin sa matandang lalaki. Professor, pwede po ba kami bumalik dito sa inyo? Robin, ano ka ba? Oo naman, iyo. Pwede. Dahil nga,
magkakaibigan na tayo, kaya anumang oras ay maaari kayong bumisita rito. Bukas ang bahay ko para sa inyong magkapatid. Nako, maraming salamat po sa inyo, Professor. Ramdam ko kasi na kailangan nyo rin ng mga taong makakausap. Nakikita ko sa mukha nyo ang mabigat nyong pinagdadaanan. Ang inyong naging kalungkutan. Kaya gusto ko rin kayong maging kaibigan. Bago pa sila tuluyang maghiwalay, ay nabanggit ni Benji sa profesor ang kanilang pagiging ulila na sa mga magulang. Ang nangyari sa mga ito, sa kawala na rin silang lolo at lola. Kaya nga, maaari nyo kong maging lolo na masasabihin nyo ng inyong mga problema. Salamat po, Professor. Inaasahan kong babalik ulit kayo dito, ha? Sure po yun, Professor. Talagang babalik po kami dito ni Kuya Benji. Di ba, Kuya? Isang ngiti lamang ang naging tugon ng kuya ni Robin na ang kahulugan ay pagsang-ayon. Iniwan na ng magkapatid si Professor Samiro. Hindi niya maitatanggi na saya ang nagiging hatid sa kanya na makasama ang magkapatid. Dahil minsan pa ay bumalik sa kanyang alaala ang kanyang pamilya. Dati ay masaya ang pamilya ni Professor Samiro. Meron siyang asawang maasikaso. May 2 anak na lalaking kambal na dahilan ng kanyang mga pagsisikap. Kasing edad ni Robin ang kanyang kambal na anak. Namatay ang mga ito, sanhi ng isang sakit na hindi niya nagawang matuklasan ang lunas. Dahil sa pagkawala ng kanilang mga anak, ay nawala sa katinuan ang kanyang asawa. Isang umaga ay nasumpungan na lamang ito sa isang sulok ng bahay na wala ng buhay. Naging napakasakit nun para kay Professor Samiro. Kaya naman, ibinuhos na lang niya ang kanyang panahon sa pagbuo at pag-iimbento ng iba't ibang bagay. Katunayan nga, ang imbensyon na hinangaan ni Robin ay ang pangarap ng kanyang mga anak. Isa itong uri ng sasakyan na maaaring gamitin sa paglalakbay. Dama ni Professor Samiro na may mahalagang papel na gagampanan siya sa buhay ng magkapatid. Ang kanyang binubuong sasakyan ay maaaring makatulong sa mga ito. Samantala, nang nasa bahay na ang magkapatid, ay dala pa rin ni Robin ang paghanga sa mga nakita niya sa laboratory ni Professor Samiro. Kuya, kailan tayo babalik sa bahay niya? Robin naman, pambira ka. Kakauwi pa lang natin eh. Tapos tinatanong mo kung kailan tayo babalik. Kasi kuya, gusto ko na po makita kung paano po mabubuo yung sasakyan. Saka, saan po yung pwedeng gamitin. Robin, wala na tayong pakialam dun. Pero, mabait naman si Professor eh. Saka siya rin naman na may sabi na maaari tayong bumalik dun, di ba? Ay nako. O sige. Baka sa mga susunod na araw. Sige na nga, mabuti pa magpalit ka na lang muna ng damit mo. Dahil may mga gagawin tayo. Sasamahan mo ako sa ating flower shop. Kuya naman eh. Hindi mo ako tutulungan? Di sige. Hindi na tayo babalik sa bahay ni Professor Samiro. Ay hindi, joke lang kuya. Sige na, magpapalit na po ako ng damit. Tutulungan po kita. Basta promise mo kuya, babalik tayo sa bahay ni Professor. Kasi hihintayin tayo ni Professor Samiro dun eh. Lihim na napangiti si Benji. Tila iba ang naging impluensya kay Robin ni Professor Samiro. Naging madali sa kanya na mapasunod ito dahil nga sa kagustuhan na muling bumalik sa bahay ng matandang profesor. Nang gabing yun ay lagpas hating gabi na nang matapos ni Benji ang mga bagay na kanyang inaasikaso na may kinalaman sa kanilang negosyo. Nakagawian niya ang lumabas ng bahay upang magpahangin at magpaantok. Hawak ang isang bote ng beer ay nagtungo ang binata sa maliit na garden sa harap ng kanilang bahay. Naupo sa upuang bakal na naroon na may maliit na mesang bato sa harap. Nakakadalawang lagok pa lamang siya ng malamig na beer na kanyang hawak nang may maramdaman siyang hindi pangkaraniwan. Merong ingay at tunog siyang narinig, kaya agad niyang iginala ang kanyang paningin. Subalit wala siyang makitang anuman, kaya binaliwala na lamang yun ni Benji. Inisip niya na baka kung anong hayop lang yun na naligaw sa kanilang bakuran. Subalit naulit ang ingay na yon. Mula sa madilim na bahagi ng kanilang garden
ay may naaninag na anino ang binata. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang kakaibang uri ng nilalang. Noon lang siya nakakita ng ganun. Nabitiwan niya ang hawak na bote ng beer at bumagsak yon. Ang bote ay tumama sa isang bato at nabasag. Huwag! Huwag ka lalapit! Anong uri kang halimaw? Layuan mo ako! Layuan mo ako! Pilit na itinataboy ni Benji ang kakaibang uri ng halimaw na nasa kanyang harapan. Isang uri ng aswang ang nasa harapan ni Benji at nais siyang atakihin. Layuan mo ako, sabi! Layuan mo ako! Huwag ka lalapit! Bagamat naroon ang takot sa dibdib ng binata, ay pinipilit niyang magpakatatag at lakasan ng loob. Unti-unting umurong si Benji habang ang halimaw na aswang ay papalapit sa binata. Walang ibang pwedeng gawin ng mga sandaling yun si Benji, kundi ang harapin ng aswang, kundi baka yun na ang kanyang maging katapusan. Napasulyap si Benji sa kanyang paanan, kung saan nahulog ang bote ng beer na hawak niya kanina. Napansin niyang hindi naman nagkapira-piraso ang bote, kundi ang bahaging pitan lang ng bote ang nabasag. Agad niyang kinuha ang basag na bote, hinawakan ang bahaging buo at saka iniharap sa aswang na nasa kanyang harapan. Sige! Sige, lumapit kang halimaw ka! Akala mo yata natatakot ako sa'yo, ha? Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo! Lalastasin ko ng hawak kong basag na bote ang leg at mukha mo sa oras na lumapit ka sa akin! Hindi naman nagpakita ng pagkabahala o takot ang halimaw, kundi lalo pa itong umatungal na nagpapakita ng kahandaan upang atakihin ang binata. Tigilan mo ako! Huwag mo akong angilan, ha? Sinasabi ko sa'yo, hindi ako matatakot sa'yo! Biglang sumugod ang aswang kay Benji. Nakaiwas naman kagad ang binata. Buong tapang namang umatake rin ang binata gamit ang basag na bote ay nagawa niyang sugatan ang katawan ng halimaw. Lalong nagwala ito ng masugatan. O ano, ha? Akala mo, ha? Nasaan ang yabang mo ngayon? Lalong nagalit ang aswang, kaya bago pa ito muling sumugod ay lumikha muna ng malakas na atungal. Subalit nang pasugod na ang aswang kay Benji ay siya namang pagsulpot ni Robin galing sa loob ng bahay at nakita ang gagawin ng aswang sa kanyang kuya. Huwag mong saktan ang kuya ko! Sa kabila ng kabataan ni Robin ay buo ang loob nito na pinigilan ang masamang plano ng aswang sa kanyang kuya. Robin! Huwag ka lumapit dito! Babayaan mo na ako! Umalis ka rito! Kuya, tutulungan kita. Heto, may dala akong latigo. Nakita ko kasi kanina na may halimaw na lumitaw sa may garden. Ang latigo ni Papa na minanapan niya sa kanyang mga ninuno. Oo, kuya. Ito nga yun. At ang kwento ni Papa, ginamit daw dati ito ng ating lolo laban sa mga masasamang nilalang. Kaya pwede ito sa halimaw na yan, kuya. Dali! Ihagis mo sa akin, Robin! Tama ka! Kailangan ko nga yan para mabatay ang halimaw na to! Agad na inihagis ni Robin sa kanyang kuya ang latigo. Nasalo yun ni Benji at pagkasalo nito ay agad na iwinasiwas sa ere at saka inihagupit patungo sa katawan ng halimaw. Pumulupot ang latigo sa ulo ng aswang. Nagwala ang aswang. Pilit na inaalis ang latigo sa kanyang leeg. Nakaramdam ito ng pagkapaso. Nagsimula namang umusok ang bahagi ng katawan ng halimaw na napuluputan ng latigo. Umaatungal ang halimaw sa sakit na kanyang nararamdaman. Kuya Benji, natakot ang aswang sa latigo. Oo, Robin! Hindi niya kaya ang bagsik ng latigo na pumulupot sa kanyang leeg! Subalit nagawa pa ring alisin ng halimaw ang latigo na nakaikot sa kanyang leeg. Nang matanggal niya yun, ay agad na pumalahaw ang halimaw at tumakbo ito papalayo. Lumundag sa bakuran ng hardin hanggang sa tuluyan ng makalayo at nawala sa kadiliman. Kuya, tatakasan tayo ng aswang. Okay lang yun, Robin. Ang mahalaga, walang masamang nangyari sa ating dalawa. Kuya Benji, saan kaya galing ang aswang na yun, no? Totoo nga pala ang kumakalat na balita. May gumagalang aswang sa baryo natin ngayon. Napasok na tayo ng masasamang nilalang, kuya. Paano na tayo? Wala tayong dapat na ipag-alala, Robin.
Nakita mo naman siguro ng gamitin ko ang lating ko sa alimaw. Hindi siya mapakali sa pagpalahaw. Ibig sabihin lang nun, hindi niya kaya ang sandata natin. Salamat na lamang at may iniwang ganitong sandata ang papa natin. Siguro kuya, alam din ni Papa na darating ang araw na may mga masasamang nilalang na darating dito sa ating baryo. Hindi na makatulog ang magkapatid ng gabing yun dahil nagulo na ang kanilang isipan sa naging pag-atake ng aswang. Ibig lang sabihin, anumang oras mula sa mga sandaling yun ay hindi na sila ligtas sapagkat may kampo ng kadiliman na maaaring maghasik ng kaguluhan. Samantala, pagod na pagod si Professor Samiro nang pumasok siya sa kanyang laboratorio. Galing siya sa isang paglalakbay. Saglit na naupo sa isang upuang umiikot na naroon sa kanyang laboratorio. Kinuha ang pitsil ng tubig na nasa ibabaw ng mesa malapit sa kinaroroonan niya. Nagsalin sa isang baso at lumagok. Huminga ng malalim habang nakatingin sa kawalan. Saka ipinikit ang mga mata ng panandalian. Tumayo ito at lumapit sa kanyang imbensyon. Konting-konti na lamang at matatapos na rin kita. Nakamasid ito sa kanyang tinatapos na imbensyon, ang kakaibang uri ng sasakyan na para sana sa kanyang mga namatay na anak. Subalit kahit wala na ang mga ito, ay handa pa rin niyang tapusin ang kanyang inumpisang imbensyon. Hindi man masasakyan ng mga anak ko ang aking imbensyon. Alam kong magagamit ito ng ibang tao. Binalikan ng matandang siyentipiko ang kanyang imbensyon. Handa na siyang tapusin yun sa lalong madaling panahon. Samantala, may pinuntahan ng araw na yun si Benji. Subalit pag uwi niya ng bahay, ay wala ang kanyang kapatid na si Robin. Agad siyang nag-alala, lalo na't hindi naligtas ang panahon dahil kailan lang ay may aswang na umatake at nanggulo sa kanila. Ay, anak ng pato naman, oo. Pasaway talagang batang yun. Kabilin-bilinan ko na wag-aalis ng bahay. Saan na naman kaya nagpunta yun? Agad niyang pinuntahan ang bike na ginagamit ng kapatid at wala ito sa lugar kung saan itinatabi pagkatapos gamitin. Isang bagay lang ang natiyak ng binata. Umalis ang kapatid na dala ang kanyang bisikleta. Ibig sabihin ay hindi malapit ang pinuntahan nito. Lalong nakadama ng pagkabahala ang binata. Hindi rin niya alam kung saan ito maaaring pumunta. Kung sa kaibigan ba, ay sino naman sa mga kaibigan nito. Lalo lang nag-alala si Benji. Subalit habang puno ng pag-aalala ang kanyang dibdib, ay biglang may pumasok sa kanyang isipan. Yun ay walang iba kundi si Professor Samiro. Naisip niya na posibleng doon nagtungo si Robin. Pero may usapan sila na magkasama silang pupunta ron kung babalik sila. Kaya wala siyang sinayang na sandali. Agad na lumabas ng bahay at pinuntahan ang kanyang sasakyan. Sa bahay ng profesor, doon ang kanyang destinasyon. Maaaring nagpunta ron ang kanyang bunsong kapatid. At hindi nga siya nagkamali. Dahil nang makarating siya sa lumang bahay ni Professor Samiro, ay agad niyang nakita ang bike ng kanyang kapatid na nakasandal sa isang puno. Sabi ko na nga dito siya nagpunte. Hindi talaga ako inintay. Nagsariling lakad ang pasaway kong kapatid. Ay, nako! Tahimik ang bahay nang dumating siya. Kakatuksa na siya ng dahan-dahang gumalaw ang pinto at bumukas ito. Pakiwari niya ay dahil itinulak ito ng hangin, lalo na't hindi maayos ang pagkakasara. Tao po! Tao po! Professor! Professor! Iginala niya ang kanyang paningin sa loob ng sala ng bahay. Hindi yun ang unang pagkakataon na nakapasok siya ron. Muli ay tinawag ni Benji ang may-ari ng bahay, ngunit wala pa ring sumasagot. Maging ang kasambahay nito na nakilala nila sa pangalang Aling Tonya ay tinawag na rin niya. Kaya lang, wala pa rin talagang sumagot. Kung walang tao sa bahay na yon, bakit naroon ang bisikleta ng kanyang kapatid? Nasaan si Robin? At bakit tila wala roon? Ilan sa mga katanungan na nasa isipan ng binata. Alam niyang walang tao ron, subalit
tuloy-tuloy siyang pumasok. May kutob kasi siya na posibleng naroon talaga si Robin. Robin! Robin! Sunod-sunod ang tawag ni Benji sa kanyang kapatid habang sinisilip ang bawat bahagi ng bahay. Hanggang dalhin siya ng kanyang mga paa sa daan patungo sa laboratorio ni Professor Samiro. Ganun na lamang ang gulat at sindak ni Benji nang makita na nakahandusay sa sahig si Robin. Naku po, Diyos ko! Ang kapatid ko! Robin! Robin, ano nangyari sa'yo? Sunod-sunod na yugyug ni Benji sa kanyang kapatid. Pinagmasdan ng bawat bahagi ng katawan, pati na rin ng ulo, kung may makikita siyang sugat o dugo. Subalit wala siyang nakita. Idinikit ang kanyang tenga sa katawan ng kapatid. Natiyak niyang humihinga ito. Yun nga lang, ay walang malay. Ano ba nangyari sa'yo, Robin? Gising! Gumising ka, Robin! Robin, gising! Maya-maya lang ay gumalaw ang kamay ni Robin. Sa kadahan-dahang idinilap ang kanyang mga mata. Kuya Benji? Kuya, anong ginagawa mo rito? Ako ang dapat magtanong sa'yo niyan. Anong ginagawa mo rito? Sorry kuya, kung umalis ako ng bahay nang walang paalam. Tapos nagpunta ako rito kina Professor. Yun na nga eh. Andito ka sa loob, wala naman tao. Hindi tama ang ginagawa mo, Robin. Nakita ko kasi na bukas ang pinto ng bahay eh. Kaya pumasok ako kahit walang tao. Saka wala naman akong gagawin masama dito sa loob, kuya eh. Ang gusto ko lang naman, makita yung imbensyon niyang sasakyan, kuya. Gusto ko malaman kung tapos na yon. Bakit naabutan kitang walang malay? Ano ba nangyari sa'yo? Inisip ko tuloy na may masamang ginawa sa'yo si Professor Samiro. Naku kuya, nagkakamali ka. Wala po. Saka di nga ba, walang tao rito sa bahay niya? Ano kasi, sa pagmamadali ko, nadulas ako. Tapos tumama ang ulo ko sa sahig. Medyo masakit nga oh. Pero wala naman akong sugat, di ba? Nawalan lang ako ng malay. Pero ayos lang ako. Ay, nako. Pinag-alala mo ako, ha? Pasensya ka na, kuya. Kailangan umalis na tayo rito. Nakakaya kay Professor kung maaabutan nila na dito tayo sa loob ng bahay, samantalang wala naman sila. Nakarinig bigla ng mga yabag na papalapit ang magkapatid. Hindi nila malaman kung ano ang gagawin nang makita nila na naroon na ang Professor at papalapit sa kanila. Ayos lang sa akin, Benji, Robin. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko rin kayo pinag-iisipan ng masama kung dinatnan ko man kayo na narito kayo sa loob ng bahay ko. Nako, pasensya na po talaga, Professor. Magpapaliwanag po ako sa inyo. Ay nako, hindi na kailangan. At isa pa, merong CCTV camera dito sa loob ng bahay ko. Kaya alam kong wala kayong intensyong anumang masama sa pagpunta dito. Kundi ito si Robin ay may konting kakulitan nga lang. Professor, excited po kasi ako makita kung tapos na po yung imbensyon yung sasakyan eh. Gustong-gusto ko na po kasing makita yun. Lalo na po kung maaari na pong paanda rin. Ang totoo niyan, iyo. Tapos ko na ngang gawin yun. Yun nga lang, hindi ko pa nasusubukan paanda rin ang sasakyan. Yun, ayos pala. Narinig mo yung kuya? Pwede na yung imbensyon ni Professor. Professor, pwedeng-pwede po ako. Gusto ko po sumakay kung okay lang po sa inyo. Oo naman. Ang totoo, kayo ng kuya mo ang inaasahan kong magiging unang pasahero sa aking likhang sasakyan. Ano po, Professor? Kami po ng kapatid ko? Oo, Benji. Dahil sinabi ko nga, nagpapaalala kayo ng aking namatay na mga anak. Kaya nga, magaan ang loob ko sa inyo eh. Halika kayong dalawa. Sumunod kayo sa akin. Professor, saan po tayo pupunta? Hindi ba gusto mo makita ang likha kong sasakyan? Nauna nang lumakad ang Professor at nakasunod lamang ang magkapatid na Benji at Robin. Humantong sila sa laboratorio nito. Doon mismo sa harapan ng sasakyan na imbensyon ni Professor Samiro. Wow! Ang astig! Ang gara naman po nito, Professor! Katulad ng mga napapanood ko sa pelikula. Maaari kayo sumakay kung gusto nyo. Talaga po? Dahil top-down ang pagkakagawa ng pinto ng sasakyan,
Nakabukasyon at agad na pumasok si Robin. Pero pinigilan ito ni Benji. Oh, wag masyadong atat, Robin, ha? Kuya, hindi mo ba narinig yung sinabi ni Professor? Maaari daw tayo sumakay. Kaya huwag ka na mahiya. Sumakay na tayo. Halika na, samahan mo ako dito. Sumakay na rin na magkapatid at nang makasakay ito ay masusing pinagmasdan ni Benji ang mga aparato na nasa kanyang harapan na naroon sa sasakyan. Madali lang yang gamitin. Para ka lang nagpapatakbo ng kotse. Ang gara talaga nito, kuya. May nakalagay na close. Para saan kaya to, kuya? Pinindot yun ni Robin at biglang sumara ang pinto ng sasakyan. Tila alam na ni Professor ang mangyayari na nakamasid lamang at hindi nagulat sa biglang pagsara ng sasakyan. Ayan, biglang sumara, Robin. Ikaw kasi, kung ano-anong pinipindot mo eh. Sabi naman ni Professor, kuya kayang-kaya mo paandarin ito dahil para ka lang nagmamaneho ng kotse. Sige na, kuya. Paandarin mo na. Dahil sa nainganyo rin si Benji kaya pinaandar niya yon. Sa isang klik lamang ng buton na kanyang pinindot ay umugong ang makina. Kasunod nun ay nakita ni Benji na may bumukas na tila pader na nakaharang sa harap ng sasakyan na nagbigay daan sakaling umabante ito. Isang buton pa ang naisipang pindutin ni Robin dahil sa kagustuang mapaabante ito. Bigla itong umangat, kasunod ay ang mabilis na pag-abante na hindi na makontrol ni Benji. Hanggang lumipad sa ere ang likhang sasakyan ni Professor Samiro. Nataranta si Benji dahil hindi rin niya alam kung saan ito patutungo. Enjoy naman si Robin at hindi nag-iisip ang bata sa posibleng mayroong masamang mangyari dahil sa kanilang ginawa. Samantala, walang pag-aalinlangan o anumang pagkabahala ang makikita sa muka ni Professor Samiro habang nakamasid sa papalayong sasakyan. Kundi habang nag-iisa ay nasa labi ang ngiti, saka bumulong ito. Masayang paglalakbay, Benji at Robin. Tumalikod na ang profesor. Ang nangyari sa magkapatid ay tila bahagi na ng kanyang plano. Kung ano man yun, ay tanging siya lamang ang nakakaalam. Sa loob ng kakaibang sasakyan na likha ni Professor Samiro, ay unti-unti nang nawala ang kaba ni Benji, bagamat walang katiyakan kung saan ba sila dadalhin nun, hanggang sa makita nila ang isang liwanag na tinumbok ng kanilang sasakyan. Kuya Benji, tignan mo! May liwanag na papasukan ng sinasakyan natin! Hindi ko rin alam kung saan patungo yan. Pero hindi ko kayang kontrolin ang sasakyan. Para tong hinihigop ng liwanag. Hanggang tuloy-tuloy na nakapasok ang sasakyan ng magkapatid sa liwanag na humigop sa kanila. Subalit pagkatapos ng liwanag na pinasukan ay isang kadiliman yun na walang anumang makita. Naramdaman nila na unti-unting bumabagal ang pagtakbo ng kanilang sasakyan kahit walang anumang ginagalaw si Benji. Saglit pa ay ganap na itong huminto. Ang kadiliman na bumalot sa kanila ay nagkaroon ng liwanag. Nanlaki ang kanilang mga mata nang makita niya na nasa isang lugar sila na noon lang nila nakita. Lugar na sa pakiwari niya ay makikita lang nila sa isang lumang larawan. May buton na pinindot si Robin upang bumukas ang pinto. Bagamat may pagtataka, ay lumabas sila habang masusing pinagmamasdan ang kanilang kinaroroonan. Pakiwari ni Benji ay nasa isang lungsod sila ng kanyang bunsong kapatid. Pinagmamasdan ang mga bahay at gusali na nakatayo. Sadyang makaluma ang disenyo ng mga ito. Habang marahang naglalakad ang magkapatid, ay nasa mukha pa rin nila ang pagtataka nang bigla na lamang may tumatakbong babae ang bumangga sa kanila. Ay, pasensya na. Pasensya na sa inyo. Nasaktan ba kayo? Okay lang po. Bakit ka tumatakbo, miss? Ano ba nangyayari sa'yo? May lalaking umahabol sa akin. Galit siya at gustong malakit. Aba, lokong yun ah. Baka abutan niya ako. Kailangan ko makapagtago. Halika, dito tayo sa may gilid ng gusali, miss. Doon tayo magtago. Mabuti pa nga, Robin. At ako na ang bahala sa lalaking umahabol sa kanya. Salamat sa inyo, ha? Mamaya ka na magpasalamat, miss. Hindi ka pa namin naililigtas eh.
Tara na magtago at si kuya na ang bahala sa lalaking sinasabi mo. Hinila na ni Robin ang kamay ng babae upang magtago sila. Saka naman pagdating ng lalaking humahabol dito. Hoy, ikaw! May nakita ka bang babaeng tumatakbo dito, ha? Wala eh. Bakit, meron ba? Pilosopo ka pa. Ikaw nga ang tinatanong ko, di ba? May nakita ka ba o wala? Wala nga. Ayoko nang niloloko ko. Baka makita mo ang hinahanap mo. Aba, sira ulo ka rin, no? Nagtatanong ka eh. Tapos kapag sumagot sa'yo at di mo nagustuhan ng sagot, mananakit ka? Ayos ka rin, no? Bakit? Kakasa ka ba? Ano bang problema mo, ha? Kung wala ka magawa sa buhay mo, umuwi ka na lang kaya dahil wala rito ang babaeng hinahanap mo. Unggoy ka. Hindi pa tayo tapos, tandaan mo yan. Babalikan kita. Tumalikod na ang lalaking muntik ng makaaway ni Benji nang makita ni na Robin at ng babaeng tinulungan na wala na ang lalaki ay lumabas na sila sa kanilang pinagtataguan. Nako, maraming salamat sa inyong dalawa. Ang babait nyo. Kung hindi nyo ako tinulungan, baka kung anong ginawa na sa akin ng lalaking yon. Sino ba siya? Kilala mo ba siya? Siya si Jovito. May gusto siya sa akin, pero ayoko sa kanya eh. Kaya dinadaan niya ako sa dahas. Makuha lang niya ako. Ang sama pala niya kung ganon. Dapat pala inupakan ko na lang eh. Ang angas niya eh. Sama ang taong yun. Isa pa, hindi siya pangkaraniwan. Kaya nga walang kumakalaban sa kanya eh. Dahil maraming natatakot sa kanya. Pero bakit, miss? May power ba siya para katakutan? Pasensya na. Hindi ko maaaring sabihin sa inyo. O siya, sige. Kailangan ko na magpaalam. Aalis na ako. Maraming salamat uli sa inyo, ha? Ay, teka. Ano nga palang pangalan nyo? Ako po si Robin, miss. At siya naman po, si Kuya Benji. Ikaw, ano palang pangalan mo, miss? Kung okay lang na malaman namin. Oo naman. Clara. Clara ang pangalan ko. Maraming salamat sa inyong magkapatid, ha? Alam nyo, ang gaan ng loob ko sa inyo. Kahit ngayon ko lang kayo nakilala. Kasi po, mababait po kami ng kuya ko. O sige, aalis na ako. At sana, magkita ulit tayo. Tumalikod na si Clara at iniwan na ang magkapatid. Habang papalayo ang babae, ay sinundan ito ni Benji ng tingin hanggang sa hindi niya na ito matanaw. Napansin yun ni Robin. Kuya Benji, ano nangyayari sa'yo? Hala ka, ang lagkit ng pagkakatingin mo kanina doon sa babae kay Clara. Kursunada mo ba siya? Hindi, Robin. Kanina kasi, habang kausap natin siya, pinagmamasdan ko yung mukha niya eh. Oh, kursunada mo nga. Hindi sa ganun. May napapansin kasi ako sa mukha niya eh. Parang may kamukha siya. Eh sino? Siguro yung crush mo, no? Naalala mo? Ang kulit mo rin, no? Hindi nga. Kundi, hindi mo ba napansin? Parang kamukha siya ni Mama. Ano? Aba, oo nga, no? Nakita ko na yung mga lumang picture ni Mama at kamukhang-kamukha nga niya si Clara. Teka, Clara din ang pangalan niya. Yun ang palayaw ni Mama Clarita, di ba? Hala, ang angas naman. May kamukha si Mama dito tapos kapangalan pa niya. Robin, parang bigla akong kinabahan ah. Bakit naman, kuya? Iniisip mo ba na baka hindi na tayo makaalis dito? Hindi yun, Robin. Naisip ko, paano kung si Mama nga pala ang babaeng yun na nakita natin? Ikaw naman, kuya, imposible yata yung mangyari. Matagal nang patay si Mama eh. Saka bakit mapupunta siya sa lugar na to? Yun din nga ang pinagtataka ko eh. Pero naguguluhan talaga ako, Robin. Saka itong lugar na to, parang medyo makaluma. Mas maigi siguro kung magtanong-tanong tayo para lang makatiyak ako at magkaroon ng kasagutan ng tanong sa isip ko. Lumapit ang magkapatid sa isang lalaking naglalakad at tinanong yun ni Benji. Sir, sandali lang po. Mawalang galang na po sa inyo. Ano po bang lugar ito? Naliligaw po kasi kami. Nandito kayo sa bayan ng San Rafael. Saan ba ang punta nyo?
Sa susunod na bayan po nitong San Rafael. Santa Soledad. Isang sakay pa ng jeep papunta doon. Salamat po, sir, ha? Sir, isa pa po. Maaari po bang malaman kung anong petsa po ngayon? Anong taon po ba ngayon? Nakakatawa naman ang tanong mo, Binata. Para bang nanggaling ka sa ibang panahon, ha? Pero sige, sasagutin ko ang tanong mo. 1999 ngayon, Binata. 1999? Ala kuya, di ba 2024 ngayon? Ano bang 2024 ang sinasabi mo, iho? Sabi ko, 1999. Yung 2024, aba, matagal pa yon. Hindi ko nga alam kung aabutin pa ang mundo sa ganung taon eh. O sige, mag-iingat kayo. Umalis na ang lalaking pinagtanungan ng magkapatid. Nagkakatinginan sila dahil hindi makapaniwala na nasa taong 1999 pala siya, gayong galing sila sa panahong 2024. Kuya, ibig sabihin, nasa lumang taon tayo. Dinala tayo ng sasakyan ni Professor Samiro sa taong 1999. Oo, Robin. Yung babaeng nakita natin, posibleng si Mama nga yun. Di ba taga rito siya sa San Rafael? Yun ang dapat nating alamin, Robin. Kaya kailangan makita ulit natin si Clara. Hindi makapaniwala ang magkapatid sa kanilang nalaman. Nagtataka at naguguluhan sa mga nangyayari. Kailangan na natin bumalik sa sasakyan, Robin. Dapat na siguro tayong bumalik sa kung saan tayo galing. Oo nga, Kuya Benji. Naguguluhan na rin ako eh. Halika na. Bumalik na tayo sa sasakyan. Nandun yun sa kabilang kalye. Lumakad na patawid ng kalsada ang magkapatid nang hindi nila napansin ang biglang pagdating ng humahagibis na sasakyan. Mabubundol silang magkapatid. Subalit bago pa sila masapol ng paparating na sasakyan, ay may humatak sa kanila sa gilid ng kalsada upang sila ay iligtas sa tiyak na kapahamakan. Bumagsak ang magkapatid sa gilid ng kalsada. Aray ko! Aray! Hala, Kuya Benji. Muntik na tayo dun ah. Ayos lang ba kayong dalawa? Teka, tutulungan ko kayong tumayo. Inalalayan ng lalaki ang magkapatid para makatayo ang mga ito. Siya ang tumulong sa mga ito. Salamat po. Pasensya na kayo kung napalakas ang pagkakahata ko sa inyo. Bumagsak tuloy kayo at nasaktan. Ayos lang po yun, sir. Kung hindi niyo po kami inatak, baka kung ano na po nangyari sa amin ng kapatid ko. Kung ayos na kayo, kailangan ko nang umalis. May importante pa akong lakad. Sige po, sir. Maraming salamat po uli sa inyo. Sa susunod, mag-iingat kayo mabuti. Huwag kayong basta-basta na tumatawid. Sir, sandali lang po. Ano po pala ang pangalan nyo? Lucero. O sige na, kailangan ko na talagang umalis. Baka malate na ako sa pupuntahan ko eh. Nagmamadali nang umalis ang lalaki. Nakatingin sa kanya si Robin na may pagtataka. Bakit, Robin? Anong meron dun sa lalaking tumulong sa atin? Kuya, hindi mo ba napansin? Kasi pinagbasdan ko siyang maigi kanini. Alam mo, Kuya, kamukha niya si Papa. Yun nga rin na napansin ko eh. Kaya tinanong ko kaagad ang pangalan niya. At sinabi niyang siya si Lucero. Kapangalan ng papa natin. Kuya, ano bang meron? Bakit ganun? Hindi ko rin alam, Robin. Pero malakas ang kutob ko na sila nga sina mama at papa nung panahong hindi pa sila mag-asawa. Nung kabataan pa nila. Napaisip si Robin dahil tama ang sinabi ng kanyang kuya Benji. Pero bakit kaya sa lugar na yun sila dinala ng kanilang sasakyan ni Professor Samiro? Ano ba ang importanteng bagay na dapat nilang malaman sa lugar na yon para balikan ang nakaraan ng kanilang mga magulang? Meron kaya silang dapat na tuklasin dun o sadyang nais lang ipakita sa kanila ang mga pangyayari at ang nakaraan? Lalo na't maagang nawala ang kanilang mga magulang, kaya magkakaroon sila ng pagkakataon na makasama silang muli. Nasa harap ng kanilang sasakyan ng magkapatid, subalit hindi sila makapagdesisyon kung papasok ba sa loob upang bumalik na sa lugar na kanilang pinagmulan. Sa puso ni Benji ay tila may humahadlang dahil nga sa mga taong nakilala niya na malaki ang kutob niyang ang nakaraan
ng kanyang mga magulang. Ganon din si Robin na tila ang nais niya ay makitang muli ang mga taong kanina ay nakilala nila ng kanyang kuya. Mga taong may kinalaman sa pagkatao nila. Ano Robin? Gusto mo na bang bumalik? Kapag sumakay ulit tayo sa sasakyan likha ni Professor Samiro, malamang ibabalik niya tayo sa pinanggalingan natin. Kuya, wag na lang muna. Dito na muna tayo. Sigurado ka? Oo, kuya. Saka gusto ko uling makita yung nagpakilalang si Clara at Lucero eh. Mukhang sila talaga sina mama at papa nung hindi pa sila mag-asawa. Yun nga din ang gusto ko, Robin. Ibig kong makita uli sila at makausap. Kaya lamang, kung mananatili pa tayo dito, saan kaya tayo pwedeng tumuloy? Eh di, humanap na lang tayo na matutuluyan, tapos iwan na lang natin dito yung sasakyan. Maayos naman ang pagkakaparade. Siguro, walang makikialam yan. Habang nag-uusap ang magkapatid, ay isang matandang babae na naglalakad ang kanilang nakita na bigla na lamang nabuwal. Nagulat sina Benji at Robin. Agad silang lumapit sa matandang babae upang tulungan ito. Inilalayan ito ng dalawa para tumayo. Subalit bakas sa matandang babae ang panghihina. Okay lang po ba kayo, Lola? Kawawa naman po kayo. Wala po kayong kasama. Nauuhaw po ba kayo? Kaya lang, wala pala kaming tubig eh. Sa bag ko, meron akong tubig. Binuksan ni Robin ang dalambag ng matanda. Kinuha yon at ibinigay. Nangangalahati ang tubig na laman ng bote. Kumusta naman po ang pakiramdam nyo, Lola? Nangihina pa rin ako at naihilo. Parang hindi ko kayang maglakad. Lola, ihatid na lang po namin kayo. Siya nga naman po, Lola. Baka kasi kung ano pa pong mangyari sa inyo sa daan eh. Mas mainam na po kung maihahatid po namin kayo ng kapatid ko hanggang doon po sa bahay nyo. Nako, maraming salamat sa inyo magkapatid. Napakabuti ninyo. Sige po, humawak po kayo sa akin, Lola, para hindi po kayo matumba. Salamat talaga sa kabaitan nyo. Malapit lang naman dito ang bahay ko. Mga ilang kanto lang naman mula dito. Inihatid na ni Benji at Robin ang matandang babae sa bahay nito. Nagpakilala na rin ito sa kanila na siya raw ay si Lola Elisa. Nag-alok pa ng pagkain ang matandang babae na hindi naman tinanggihan ng dalawa dahil talaga namang gutom na sila. Nang magpasya na silang umalis, nagtanong ang matandang babae sa kanila. Siya nga pala. Taga-sab ba kayo, Benji, Robin? Dayo lang po kami rito, Lola. At meron po kaming aasikasuhin. Kaya hindi rin po namin alam kung saan po kami titira eh. Oo nga po pala, Lola Elisa. Naghahanap nga po kami ng matitirahan eh. Aba, ganun ba? Dumito na lang po na kayo sa bahay ko. Nag-iisa lang naman ako dito. Nasa malayo ang mga anak ko. Nasa ibang bansa at ako lang ang namumuhay na mag-isa dito. Nagpapadala lamang sila ng pera sa akin. Niyayaya din ako sumama sa kanila doon. Kaya lang mas gusto ko talaga dito sa San Rafael. Kaya kung gusto nyo, abay dito na kayo tumira para naman may kasama ako. Saka para naman mabayaran ko rin ang kabutihang ginawa nyo sa akin. Hindi na nagdalawang isip pa ang magkapatid. Tinanggap nila ang alok na tulong ni Lola Elisa na tumira sa kanyang bahay. Pabor yun sa kanila, lalo na't wala pa rin silang balak na bumalik sa lugar na kanilang pinanggalingan. Unang gabi ni Benji at Robin sa bahay ni Lola Elisa. Kanina pa natutulog ang matandang babae sa loob ng kanyang kwarto. Samantala, magkasama naman silang dalawa sa isang bakanting kwarto. Nakakaramdam na ng antok ang magkapatid nang may marinig siyang ingay mula sa labas ng bahay. Ang ingay na yon ay nasundan pa ng atungal ng kung anong uri ng hayop. Kuya Benji, naririnig mo ba yun? Nakakakilabot yung tunog. Parang palahaw ng isang hayop. Oo nga eh. Anong uri kaya ng hayop yun? Lalabas lang ako ng kwarto ha. Sisilipin ko lang kung ano yun. Kasamahan kita kuya. Gusto ko rin makita eh.
Para kasing tunog din ng aswang na katulad ng aswang na umatake sa atin. Ibig bang sabihin, meron ding aswang sa lugar na to? Siguro kuya. Pero halika na. Lumabas na tayo ng kwarto para malaman natin kung anong uri ba ang nilalang na yun. Magkasamang lumabas ng kwarto ang magkapatid. Nagtungo sa isang bintana at binuksan yun ni Benji ng bahagya. Sumilip doon ang dalawa. Ganun na lamang ang sindak nila nang makita ang nilalang na nasa labas na siyang lumilikha ng ingay. Isa itong halimaw, kaya sa pagkagulat ay agad ding isinara ang bintana. Lalo pa silang nabigla nang marinig nila ang boses ni Lola Elisa na nasa likuran pala nila. Hindi nyo dapat basta binubuksan ng bintana lalo na kung gabi. Nakita nyo siguro ang aswang na kanina pa nag-aabang ng mabibiktima. Aswang po yun, Lola Elisa? Tama ka. Aswang hanagob na kinakatakutan dito sa aming lugar. May mga nabiktima na siya. Subalit walang naglakas ng loob na lumaban sa kanya. Kaya nga naisipan ko, maaaring may dahilan kung bakit nakilala ko kayo magkapatid. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola Elisa? May kutob akong ipinadala kayo dito ng tadhana sa lugar na ito. Dahil sa isang mahalagang misyon. Malamang may maitutulong kayo sa amin. Sa paanong paraan po, Lola Elisa? Kayong magkapatid ang dinala ng tadhana at nakilala ko para pagkatiwalaan at pasahan ng mutyang matagal ko nang iniingatan at tinatago. Po, anong klaseng mutya po, Lola Elisa? Mutya ng palimbing. Ito ang magagamit nyo para harapin ang mga kampon ng kadiliman dito sa aming lugar. Dahil pinaniniwalaan kong yun ang rason kung bakit tayo nagkakilala. Sapagkat ako ang nag-iingat ng mutya ng balimbing na magagamit para puksain ang ginagawang kasamaan ng kadiliman. Seryoso po ba kayo sa sinasabi niyo, Lola Elisa? Oo, Benji. Dahil ramdam ko na yun ang pakay ng tadhana. Kayo ang ipinadala rito. Kuya, baka nga totoo ang sinasabi ni Lola Elisa. Dahil sa dami ng lugar na mapupuntahan natin, bakit sa lugar na to tayo pinadala ng sasakyan? At saka, dito natin nakita ang nakaraan ni na Mama at Papa. Ano ka nyo? Nakaraan ng Mama at Papa nyo? Opo, Lola Elisa. Hindi nga rin po namin maintindihan eh. Nakita po namin dito ang namatay naming Mama at Papa. Pero mga bata pa po sila. Siguro nasa edad 25 po hanggang 30 years old pa lang. At hindi kami maaaring magkamali. Sila ang Mama at Papa namin. Ibig sabihin, galing kayo sa hinaharap. Opo, Lola Elisa. Kasi po, taong 2024 po ang pinanggalingan namin. At ngayon ay taong 1999 pa lamang. Tunay na may dahilan ang lahat. Kaya nga natitiyak kong sadya kayong dinala dito ng tadhana para makatulong sa amin. Hindi kayo dadalhin dito sa aming panahon kung wala kayong mahalagang misyon. Wala nang nasabi pa ang magkapatid dahil nakita nila na posibleng tama ang sinasabi ng matandang babae. Pinakiramdaman nila ang halimaw na nag-aabang sa labas ng bahay, subalit wala na ang ingay, kaya posibleng umalis na ito. Sapat na ang mga nalaman ni Lola Elisa para ganap na ipagkatiwala sa magkapatid ang mutya na matagal niya nang iniingatan. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa isang tagun lugar sa loob ng bahay. Binuksan at kinuha ang kulay abo na buto ng balimbing. Hinati yun sa dalawang bahagi at isinilid sa dalawang maliit na supot, saka ibinigay sa magkapatid. Ano pong gagawin namin dito, Lola Elisa? Lola Elisa, itatanim po ba namin ang mga buto nitong balimbing? Hindi. Ang mga buto na yan, ang mutya o agibat. Habang taglay nyo ang buto, ay magbibigay sa inyo yan ng kakaibang lakas para lumaban. May pambihirang magagawa rin ng buto ng balimbing na magagamit nyo kapag nasa panganib ang inyong buhay. Tatanggapin po namin to, Lola Elisa. At kung kami talaga ni Robin ang sinasabi niyong dinala ng tadhana para makatulong sa inyo, alam ko pong
magkakaroon po ng bisa sa amin ang mga buto ng balimbing. Tama ka, Benji. Ngayong nasa inyo na yan, mas magiging maingat kayo. Dahil kapag nalaman ng mga kampo ng dilim na taglay nyo yan, gagawa sila ng paraan upang agawin sa inyo yan para gamitin nila upang mas lalo silang maging malakas. Huwag po kayo mag-alala, Lola Elisa. Iingatan po namin ni Kuya itong mga buto ng balimbing. Itinago na ni Benji at Robin ang munting supot sa kanilang katawan. Mula sa araw na yon ay nagkaroon na sila ng mahalagang gampanin at hindi na nila maaaring atrasan. Subalit ano nga kaya ang kinalaman ng kanilang mga magulang sa mga nagaganap sa kanila? Isa yon sa palaisipan kay Benji na kailangan niyang malaman ang kasagutan. Sa pagdating ng magkapatid sa bahay ni Lola Elisa, ay nakaramdam ng kapanatagan ang matandang babae. Bukod sa may makakasama na siya at nabawasan ang pangungulila sa mga mahal sa buhay, ay natagpuan din niya ang mga taong pagpapasahan niya ng mutya ng balimbing na matagal na panahon na niyang itinago. Alam ng matandang babae na tamang tao ang magkapatid dahil taglay ng mga ito ang mabuting kalooban. Sapat ng katibayan ang ginawang pagtulong nito sa kanya. Hindi naman naging maigpit si Lola Elisa sa magkapatid. Nakakalabas sila ng bahay anumang oras nilang gustuin. Kailangan din lumabas ang magkapatid dahil ang nais nila ay makita uli ang nakaraan ng kanyang mama at papa. Wari, hindi naman naging mailap sa kanila ang pagkakataon dahil minsan pa ay nakita niya ang kanyang mama na si Clara. Nasa isang lugar ito na tila merong hinihintay. Gumawa ng paraan ng magkapatid upang makalapit kay Clara na hindi niya namamalayan. Marahan silang lumapit sa kinaroroonan nito at nang ganap ng makalapit ay nagkubli sila. Ilang sandali pa ng kanilang paghihintay ay isang lalaki ang dumating. Palinga-linga pa ito na lumapit kay Clara. Hindi sila maaaring magkamali. Si Lucero yun na kanilang papa. Alamin natin ang pag-uusap nila habang nakikinig ang magkapatid na nagkukubli lamang malapit sa kinaroroonan ni Clara at Lucero. Akala ko hindi ka na darating, Lucero. Nangako ko sa iyo, Clara, na kahit ano pang mangyari, ay darating ako para magkita tayo. Natatakot ako, Lucero. Habang lumilipas sa mga araw, lalong lumalala ang sitwasyon. Si Ubito ba ang dahilan? Oo, Lucero. Hindi siya titigil hanggat hindi niya ako nakukuha. Alam kong gagamitin niya ang kanyang pagiging aswang para agawin niya ako sa'yo. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Dadaan muna siya sa ibabaw ng aking bangkay, Clara, bago kanya makuha. Pero mapanganib siya, Lucero. Kung aswang siya, aswang din ako. Hindi nga lang kami magkauri. Si Ubito ay isang aswang na gumagawa ng masama. Samantalang ang pagiging aswang ko ay hindi niya katulad. Sinisikap kong pigilan ang pagiging aswang ko na gumawa ng kasamaan. Diyan sa bagay na yan kita hinahangaan, Lucero. Kaya nga kahit inamin mo pa sa akin na isa kang aswang bangkilan, ay hindi ako nagdalawang isip na tanggapin ang pag-ibig mo at mahalin ka. Dahil iba ka sa kanila. Kaya nga nagpapasalamat ako dahil nauunawaan mo ko. Pangako ko sa iyo, Clara, hindi ko sisirain ang sinumpaan ko sa iyo. Na kahit anong mangyari, hindi ako magpapakasama. At handa kong itakwil ang aking pagiging aswang dahil sa pagmamahal sa iyo. At pangahawakan ko yun, Lucero. Dahil gaya ng pangako natin sa isa't isa, bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Niyakap ni Lucero si Clara. Nasa mukha nila ang kaligayahan at pagiging sinsero sa kanilang nadaramang pagmamahal sa isa't isa. Hindi naman naiwasan ni Benji na maapektuhan sa kanyang mga napakinggang pagmamahalan ng kanyang mama at papa. Nangilid ang kanyang luha sa mga mata. Ganon din pala si Robin. Kinusot-kusot pa nito ang mga mata na nababasa na pala ng luha. Robin, nakita mo ba? Mahal talaga nila ang isa't isa, no? Lalo ko lamang silang na-miss, Kuya Benji. Parang gusto ko magpakita sa kanila
at yakapin sina Mama at Papa. Wag Robin, wag mong gagawin yon. Hindi maaari. Saka mamaya, baka kung ano pang isipin nila kung magpapakita tayo at sisirain natin ang kanilang pagkikita. Nag-uusap ang magkapatid nang mapansin nila ang paglapit ng isang lalaking galit. Si Hubito yun, ang lalaking pinag-usapan kanina ni Clara at Lucero. Hindi rin maaaring magkamali si Benji. Siya ang lalaking tinakasan ni Clara at nakasagutan niya. Ginulo ni Hubito ang magkasintahan. Talagang ginagalit mo ko, Clara. Nakikipagkita ka pa rin sa walang kwentang yan. Pwede ba, Jovito? Huwag mo akong pakialaman. Huwag mong pilitin si Clara. Hindi kanya mahal, Hubito. Wala akong pakialam. Basta ang alam ko, mahal ko siya. Kaya siya ang babaeng para sa akin. Magpapakasal kami dalawa. Dahil yun ang napagkasunduan ng aming mga magulang. Pero wala na mga magulang niya na sinasabi mo, Hubito. Kahit na, may bisa pa rin ang kanilang kasunduan. Isa pa, malaki ang utang ng magulang niya sa pamilya ko. At si Clara ang siyang pambayad doon. Napakasama mo talaga, Hubito. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, kami ang magpapakasal. Ikaw ang dapat umalis at huwag makialam dahil panira ka lamang dito, Lucero. Ikaw ang panira, Hubito. Dahil kami ni Clara ang totoong nagmamahalan. Lalong nagalit si Hubito sa sinabing yun ni Lucero. Kaya bigla niyang hinatak si Clara. Siraulo ka, Lucero! Hindi mapupunta sa'yo si Clara dahil akin lang siya. Akin lang siya! Bitiwan mo ako, Jovito! Nasasaktan ako sa ginagawa mo, ano ba? Biglang sumugod si Lucero upang pigilan si Hubito sa ginagawa nito kay Clara. Subalit bago pa makalapit si Lucero ay biglang nagbago ang anyo nito. Naging isang aswang hanagob. Kumapal ang balahibo sa katawan. Nagkaroon ng malaking tenga at namumulang mga mata at may nakakatakot na itsura. Ito ang uri ng aswang na nakita nila doon sa bahay ni Lola Elisa. Malakas ang aswang hanagob. Dinakma nito si Lucero at iwinasiwas saka ibinagsak. Kitang-kita na magkapatid na Benji at Robin ang ginawa ng aswang. Nagulat ang nanlaki ang kanilang mga mata, subalit wala silang ginawang anuman. Hirap bumangon si Lucero dahil nasaktan ito. Hinatak naman ng aswang na si Hubito si Clara. Binuhat ito at binitbit papalayo. Tanging sigaw na lamang ni Lucero ang narinig ni Clara habang papalayo ang babae na tangay ni Hubito. Nang ganap nang makalayo ang halimaw na si Hubito, ay lumabas na sa pinagtataguan nila ang magkapatid. Naaawang lumapit kay Lucero. Papa, okay lang po ba kayo? Ay, kwan po pala, Mang Lucero. Ayos lang ako, bata. Robin po pala ang pangalan ko at siya naman po, si Kuya Benji. Teka, kung hindi ako nagkakamali, kayo yung magkapatid na tinulungan ko na muntik nang mabundol ng sasakyan. Kami nga po yun. Kaya lang po, pasensya na po kayo. Wala po kami nagawa para tulungan po kayo dun sa halimaw na nanakit sa inyo. Sana po, nakabawi na kami sa ginawa niyong pagtulong sa amin. Ayos lang. Kaya lang si Clara na kasintahan ko. Tinangay ng hayop na yun. Hindi ko siya maaaring pabayaan. Baka gawan niya ng masama ang mahal ko. Umalis na si Lucero na taglay ng lungkot dahil sa nangyari kay Clara. Pero hindi siya papayag na hindi mabawi ang kanyang kasintahan sa kamay ng lalaking dumukot sa babaeng pinakamamahal niya. Samantala, nabahala rin sina Benji at Robin sa nangyari kay Clara. Nasaktan sila, kaya lang wala silang nagawa. Nakalimutan nila ang mga buto na ibinigay sa kanila ni Lola Elisa. Hindi agad yon pumasok sa isip nila. Huli na yon ng kanilang maalala. Nasanay kasi sila na walang anumang dala sa kanilang katawan. Ha! Nakakainis, Robin. Bakit nakalimutan natin yun? Oo nga pala, no, Kuya Benji, no? Eh di sana, nasubukan na natin gamitin ang mutya ng balimbing na ibinigay sa atin ni Lola Elisa. Hindi sana natangay ng Hubito na yun si Mama. Kuya, siguro hanapin na lang natin si Papa para sabihin natin na pwede natin siyang tulungan na makuha sa aswang si Mama. Tama ka, Robin. At isa pa, hindi pwedeng may masamang mangyari kay Mama
Dahil kapag napahamak si Mama at hindi sila nagkatuluyan ni Papa, nako, baka kung anong mangyari sa atin sa hinaharap. Paanong may mangyayari sa ating kuya? Hindi ko magets eh. Robin, di ba dapat magkatuluyan sila? Kasi nga, tayo magiging anak nila. Kung hindi sila magkakatuluyan dahil may nangyari kay Mama o kaya naman si Yubito ang magiging asawa niya, paano tayo ipapanganak? Kapag nangyari yon, baka bigla na lang tayo maglaho at hindi na makabalik sa pinanggalingan natin. Oo nga kuya, gets na kita. Kaya dapat pala, hindi madlangan sina Lucero at Clara. Dapat magkatuluyan sila para wala ring masamang mangyari sa ating dalawa. Oo, Robin, at nasa ating mga kamay yun para matuloy ang pagmamahalan nila. Hindi dapat magbago ang kwento nila. Nagkaintindihan at nagkasundo ang magkapatid, kaya nagtiyaga silang hanapin si Lucero. Kinasihan naman sila ng pagkakataon dahil nakita rin nila ito. Sandali lang, paano nyo na lamang nandito ako? Hinanap ka po namin at pinagtanong. Meron kaming sasabihin sa inyo, kuya. Tungkol naman saan? Tutulungan ka namin para iligtas ang kasintahan mo sa kamay ni Yubito. Talaga? Kaya nyo? Kakayanin namin. Dahil ang gusto namin ay matulungan ka. Hindi dapat magtagumpay si Yubito sa kanyang masamang plano kay Clara. Tama ka, Benji. Kahit buhay ko, ay itataya ko para iligtas siya. Oh, ano pang hinihintay natin? Sayang ang oras. Hanapin na natin si Yubito para mabawi na natin si Mama ay si Clara pala. Samantala, sa lugar naman na kinaroroonan ni Clara at Yubito, iginapos ng lalaki si Clara upang hindi ito makatakas. Napakasama mo! Napakasama mo talaga, Yubito! Hindi ka naaawa sa akin. Akala ko ba mahal mo ako? Oo, mahal nga kita. Pero kailangan kitang igapos para hindi ka makatakas. Dahil alam kong gagawa ka ng paraan para matakasan ako. Alam kong hindi titigil si Lucero. Hahanapin niya ako at babawiin sa'yo, hayop ka! Magsasayang lamang siya ng oras. Dahil kahit ano pang gawin niya, hindi siya magtatagumpay, Clara. Nakita mo naman siguro yung ginawa ko sa kanya, hindi ba? Hindi niya kayang isang aswang hanagob na kagaya ko. Kinatatakutan ang lahi namin. Kahit na gaano pa kayo nakakatakot at gaano pa kalakas, hindi niyo mapipigil si Lucero para kunin ako. Para niyang hinanap ang kanyang kamatayan, Clara. Mas mainam nga yun ang mapatay siya para wala nang makikialam pa sa pagmamahal ko sa'yo. Isa pa, naghihintay na lamang ako ng pagbibilog ng buwan para matupad na ang ating pag-iisang dibdib. Baliw ka! Baliw! Hindi mangyayari yon. Hindi ako magpapakasal sa isang halimaw na kagaya mo. Hindi tayo makakasal. Dahil mas gugustuhin ko pang mawala na lang kaysa maging asawa ng isang kagaya mo. Ano pa bang hahanapin mo, Clara? Oras na makasal tayong dalawa. Magiging buhay reyna ka sa piling ko. Kahit na ano pang sabihin mo, Vito. Hindi ko pinangarap na maging reyna mo. Ayoko mamuhay kasama ang aswang na kagaya mo. Pero isa ring aswang si Lucero. Baka nakakalimutan mo. Alam ko yon. Pero hindi siya aswang na mapalakit na kagaya mo. Mabait na uri ng aswang si Lucero. Hindi nananakit at lalong di pumapatay na katulad nyo. Pinipilit nilang mamuhay na normal. Akala mo lang yun. Pero Chuck, may kasamaan pa rin siyang tinatago. Pero kahit na ano pa sabihin mo, para sa akin ka pa rin, Clara. Tayo ang magsasama. Tayo ang bubuo ng pamilya. Ikaw ang magiging ina ng aking mga anak. Samantala, hindi nahirapan ng magkapatid at si Lucero para hanapin ang kinaroroonan ni Yubito at Clara. Sa lumang bahay na yan, natitiyak kong dyan niya dinala si Clara. Kailangan tayong pumasok dyan. Kahit ako na lang. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Kahit buhay ko, itataya ko para sa babaeng mahal ko. Hindi ka namin maaaring pabayaan. Tutulungan ka po namin. Ayoko may masamang mangyari sa inyo magkapatid. Sa kalaban ko ito. Pero nakapangako na kami sa iyo eh. Kaya kahit anong tulong, handa naming ibigay. Nag-uusap ang tatlo nang mula sa kanilang harapan ay may sumalubong na mga aswang sa kanila.
Hindi lang pala sinang Jovito at Clara ang naroroon, kundi tahanan din yun ng iba pang kampon ng kadiliman. Naku po, naloko na! May mga aswang! Akong bahala. Hindi ko na ginagamit ang aking pagkaaswang dahil sa ipinangako ko kay Clara. Pero sa pagkakataong ito, gagamitin ko yun para iligtas ang sarili ko. Pati na kayo. Pagkatapos magpaliwanag ni Lucero, ay bigla na lamang nagbago ang kanyang anyo. Naging isa siyang aswang gabunan na handang umatake sa mga aswang na kampon ni Jovito. Nagsagupaan ng mga aswang na naroon at nakipagpambuno sa kanya si Lucero na isa ng ganap na aswang. Kuya Benji, anong gagawin natin? Tutulungan natin si Lucero. Kailangan lipunin natin ang mga aswang na humahadlang sa atin para iligtas si Clara. Kumuha sila ng mga kahoy na maaaring gamiting panghataw sa mga aswang. Tig-isang kahoy ang armas na gamit ng magkapatid. Okay na to. Sa pamamagitan ng lakas na ibinigay sa atin ng mutya ng balimbing, magiging mabisang sandata ang kahoy na hawak natin, Robin. Tama ka, kuya. Kaya subukan na natin ipanghataw sa mga aswang na yan. Ngayon na! Agad nilang sinugod ng mga aswang na nasa kanilang harapan. Tinulungan nila si Lucero upang isa-isa nang lipulin ang mga kampon ng kadiliman. Gaya ng dapat asahan, bawat haribas at bawat hataw ng magkapatid sa mga aswang ay pumapalaw ang mga ito. Nasasaktan na tila ba isang matigas na bakal ang tumatama sa kanilang katawan. Halos mabasag ang bungo ng aswang na tinatamaan. Subalit mali ang inaakala ng magkapatid. Inisip nila na kapag naubos nila ang mga aswang na nakaengkwentro nila ay tapos na yon. Kaya lamang, nang iilan na lamang ang mga aswang ay may dumating pang ibang grupo. Naku po, kuya. Mukhang na-fake tayo ng mga aswang na to ah. Marami pa pala sila. Oo nga, Robin eh. Parang di sila nauubos. Yung sinabi sa atin ni Lola Elisa, ang buto ng balimbing. Tama ka. Sige, ituloy mo lamang ang pagharap sa mga aswang na yan at susubukan kong gamitin ang buto ng balimbing na nasa supot na dala natin. Agad kinuha ni Benji ang supot ng buto ng balimbing na nasa kanyang pantalon. Kumuha siya ng isang maliit na buto. Inihagis niya yun sa mga aswang. Ganun na lamang ang gulat niya dahil biglang lumaki ang buto ng balimbing at nagkaroon ng tila talim kagaya ng bunga nito at umiikot-ikot sa ere. Kaya ang bawat aswang na tamaan nun ay sumusugat sa katawan ng aswang. Nasusugatan sila. Tumatalsik ang dugo at laman mula sa mga sugat. Tama nga si Lola Elisa. Hindi tayo pababayaan ng buto ng balimbing. Magagamit natin para lipulin ang mga aswang. Di nagtagal ay nalipol ang mga aswang. Wala na ring dumating dahil tila natakot sa lumaking buto ng balimbing na ginamit ni Benji. Nakita kong ginawa niyong dalawa. Pinahanga niyo ko. Hindi ko alam na may pambihira kayong kakayahan. Kaya nga sabi namin sa'yo, di ba? Gagawin namin ang lahat para tulungan ka. Halika, kailangan makapasok na tayo sa loob ng bahay niya para harapin si Jovito at iligtas si Clara. Nauna nang lumakad papasok ng lumang bahay si Lucero. Nakasunod naman sina Benji at Robin. Subalit nang makapasok sila sa loob nun, ay wala silang nakitang anuman. Wala roon si Clara, maging si Jovito. Anong nangyari? Bakit wala sila rito? Baka mali ang pinuntahan nating lugar. Hindi pwedeng mangyari yun dahil nakasagupa natin kanina ang mga aswang nakapanalig ni Jovito. Kaya imposibleng mali ang lugar na ito. Pero, saan po napunta ngayon? Marahil, natunugan niya ang pagdating natin. Kaya siguro inilipat niya ng ibang lugar si Clara. Walang hiyang Jovito yun. Talagang kilagalit niya ako. May alam ka pa bang lugar na maaari niyang pagdalan kay Clara? Sa Kuwebang Bato, malapit sa paanan ng bundok. Isa yun sa kanilang lungga. Kaya lang, mas marami ang mga aswang na namamahay roon. Punta na natin. Hindi niya pwedeng maging asawa si Clara. Tama ka. Hindi ko papayagang mangyari yun. Tayo na po pumunta ron. Oras na makasal si na Clara at Jovito. Paano na tayo, kuya? Kaya nga, hindi maaaring mangyari yun. Baka maglaho tayo, Robin. Teka, may mangyayaring masama sa inyo kapag nakasal si Clara sa hayop na yun? Oo, kaya nga, tayo nang pumunta sa sinasabi mong Kuwebang Bato. Dapat na nating mabawi ang babaeng mahal mo, Lucero. Hindi na nagsayang pa ng oras ang tatlo
Magkakasama nilang pinuntahan ng lugar na sinabi ni Lucero. Hindi nagtagal ay agad nilang nakita yon. Gaya ng nabanggit ni Lucero, mas maraming kampon ng kadiliman ang naroon dahil lunggayon ng mga aswang. Kaya agad na sumalubong sa kanila ang mga kampon ng kadiliman. Hindi natakot ang tatlo sa pag-atake ng mga aswang dahil alam na ni Benji ang paraan para harapin ang mga to. Mula naman sa itinagong buto ng balimbing ni Robin ay kumuha roon ng bata at agad na inihagis sa ere. Katulad ng nangyari sa ginawa ni Benji ay lumaki ang buto ng balimbing at nagkaroon ng talim ang mga gilid nito. Umikot-ikot sa ere na siyang humabol at umatake sa mga aswang. Nagkagulo ang mga aswang na inatake ng buto ng balimbing. Hindi ito naawat para harapin at isa-isang patayin ang mga halimaw. Muli pa ay nalipol ang mga aswang. Hindi naging lingid ang pangyayaring yun kay Jovito, na galit na galit. Mga hayop! Hanggang dito ay nasundan pa rin nila tayo! Sabi ko na sa'yo, hindi titigil si Lucero. Kahit saan mo ako dalhin, ay matatagpuan ka niya. At hindi nag-iisa si Lucero. May mga kasama siya. May tumutulong sa kanya. Ang dalawang magkapatid na pakailamero. Sina Benji at Robin. Siya siguro ang tinutukoy mo. Hindi ko sila kilala. Pero hindi pangkaraniwan ang kakayahan ng dalawang yon. Kaya nga pakawalan mo na ako dito. Ibalik mo na ako kay Lucero at pabayaan mo na lang kami. Hangal ka ba, Clara? Hindi ko gagawin yon. Magkakamatayan muna kami ng lalaking yon bago kanya makuha sa akin. At titiyakin ko na bago kanya makuha sa akin ay magagawa ko naman ang gusto ko sa'yo. Biglang niyakap at pinagahalikan ni Jovito si Clara. Nais niyang gawan ng masama ang babae. Hayop ka! Bitiwan mo ako! Maawa ka sa akin! Hayop ka! Samantalang habang may ginagawa si Jovito kay Clara, ay hindi naman maipaliwanag nila Benji at Robin ang kanilang nararamdaman. Ipinagtaka yun ni Lucero. Ano nangyayari sa inyong dalawa? Bigla akong nakaramdam ng panghihina. Ako rin, Kuya Benji. Para akong nawawalan ng lakas. Bakit ganun? Baka napapagod lang kayo. Tutal, wala na mga aswang. Magpahinga na muna tayo. Pero si Clara, ililigtas natin siya. Dapat sigurong mailayo na siya dun sa lalaking masama. Inaalala ko rin kayo. Baka may masamang mangyari sa inyong dalawa. Huwag niyo po kaming alalahanin. Please po. Tulungan na po natin si Mama. Ano ka mo? Mama? Ano po kasi, nakikita ni Robin kay Clara ang mama namin. Kamukha kasi niya eh. Kaya natawag niyang mama. Ang mabuti pa, pumunta na tayo sa loob ng kuwebang sinasabi niyo para tulungan si Clara. Dahil mapilit sina Robin at Benji na gawin ang kanilang plano, ay sumunod na si Lucero. Ibig na rin niyang matapos ang pagliligtas kay Clara. Kaya nga lamang, nag-aalala siya sa magkapatid. Nakikita niya na tila nauupos na kandila ang pakiramdam ng mga ito. Samantala, sa lugar na kinaroroonan naman ni Jovito at Clara, ay patuloy na pinagtatangkaan ng lalaki na makuha niya ang gusto kay Clara habang patuloy sa panlalaban ang babae. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo dahil mapapagod ka lang. Magiging akin ka pa rin. Napakahayop mo talaga, Jovito. Napakasama mo. Hindi ka makukuha ng buo ni Lucero. Uunahan ko na siya. Hindi mangyayari ang gusto mo. Hindi ako pababayaan ni Lucero. Sa labas ng kuwebang bato ay nakarating na ang tatlo. Ginamit nila ang kapangyarihan ng buto ng balimbing, maging ang pagiging aswang ni Lucero upang agad na makarating sa lugar ni Jovito at Clara. Hindi sila dapat mag-aksaya ng panahon. Tuloy-tuloy silang pumasok sa loob ng kuwebang bato na kanilang nakita. Isa itong nagkukubling yungib. Inabutan nila ang pakikipaglaban ni Clara kay Jovito. Bitiwan mo siya, hayop ka! Ang sama mo! Hindi ka na naawa sa isang babae! Dahil sa biglang pagdating ng grupo ni na Benji, ay nawala ang atensyon ni Jovito kay Clara. Kaya nagkaroon ito ng pagkakataon para makawala.
Mabilis na tumakbo ang babae papalapit kina Lucero. Huli na nang makita yun ni Jovito na lalo nitong ikinagalit. Akala nyo yata ay kakayanin nyo si Jovito. Hindi. Mga hangal! Samantala, nakabuo na ng plano si Robin, kaya nagmamadaling kinausap niya si Clara. Kailangan makaalis tayo rito. Iiwan natin si Lucero at ang kuya mo. Oo, itatakas kita para hindi ka na makita pa ni Jovito. Pero, paano sila? Huwag ka mag-alala. Kayang-kaya na ni Kuya Benji ang aswang na si Jovito. Magtiwala ka sana sa akin. Mahalagang makaalis na tayo rito. Dapat kitang ilayo, Mama. Ano ka mo? Mama? Basta halika na. Sumama ka na sa akin. Umalis na tayo. Hindi na kumontra pa si Clara, kundi pumayag na siya sa ibig mangyari ni Robin. Umalis na sila sa kuwebang bato. Samantala, nagsimula ng makipaglaban sina Lucero at Benji kay Jovito na noon ay nagngingit-ngit na sa galit dahil nakatakas si Clara. Hindi nyo makukuha si Clara dahil akin lang siya. Hangal ka, Jovito. Tigilan mo na ang pagpapantasya mo sa mahal ko. Hindi ko papayagang makuha mo siyang muli. Kung nahuli ka pa ng dating, baka naangking ko na siya. Hindi papayagan ng tadhana na mangyari ang kabuhungan mo. Hayop ka! Tama! At hindi rin ako papayag na magtagumpay ka sa kasamaan mo. Dahil kapag nangyari yon, mapapahamak din kami ng kapatid ko. Kaya ikaw ang dapat na mawala! Deka, sino ka bang pakialamero ka ha? Saan ka ba napulot ni Lucero para gamitin niya laban sa akin? Wala ka ng pakialam doon, hunghang! Kahit pagtulungan niyo pa ako, hindi ako magpapatalo sa inyo. Dahil isa kong aswang hanagob at malakas ang amin lahi. Kaya tikman niyo ang galit ko! Biglang nagbago ang anyo ni Jovito. Kailangan niyang maging aswang hanagob upang mas maging malakas siya upang harapin ang kahit sinong kalaban niya. Buong lakas na dinaluhong nito si Lucero. Nasugatan ng lalaki na bumangga ang katawan sa isang malaking bato sa tindi ng pag-atake ni Jovito. Awa ang naramdaman ni Benji nang makitang labis na nasaktan ng kanyang ama na si Lucero. Hindi niya kayang makita na nahihirapan yun. Tila naghahabol ito ng hininga. Samantala, habang patuloy naman sa pagtakas sina Clara at Robin na magpahawak pa ang kanilang mga kamay, ay may kakaibang nararamdaman ng babae. Lumalabo sa paningin niya ang itsura ni Robin. Tila ba unti-unti na itong nawawala. Robin, ano nangyayari sa'yo? Bakit parang lumalabo ka sa paningin ko? Unti-unti ka naglalaho. Hindi ko rin alam, Clara. Saka, kinakapos din ako ng hininga. Nangihina na ako. Magpahinga na muna tayo. Baka napapagod ka na. Pero, kailangan pa nating makalayo. Doon sa malayong-malayo na hindi ka na makikita pa ni Jovito. Pero, baka hindi na tayo makita nila Lucero. Kaya dito na lang muna tayo. Siguro naman maya-maya lang darating na sila. Balikan naman natin ang kuwebang bato kung saan nakikipagtuos sina Benji sa aswang hanagob. Kaya nga lang, ng pagkakataong yun ay napuruhan si Lucero. Mabuti pa. Umalis ka na rin dito, Benji. Iligtas mo na ang sarili mo. Hindi. Kailangan natin talunin si Jovito. Pero, nanghihina na ako, Benji. Hindi maaari. Kailangan lumaban ka. Hindi ka dapat mamatay. Hindi pwedeng may masamang mangyari sa'yo dito. Habang kausap ni Benji si Lucero at ramdam niya ang panghihina nito, ay panghihina na rin ang nararamdaman ni Benji. Tila bang maglalaho siya at kinakapos ang hininga. Alam niya ang dahilan nun dahil nakasalalay sa kaligtasan ni Lucero at Clara ang buhay at pananatili nila sa lugar na yon. Kapag may nangyaring masama kay Lucero at Clara, magiging kahulugan rin yun ng kanilang kamatayan. Dahil hindi matanggap ni Benji ang kahabag-habag na kalagayan ni Lucero, ay matinding galit ang naramdaman niya. Kaya kumuha siya ng buto ng balimbing. Agad niyang inihagis yun kay Jovito. Gaya ng dapat mangyari, ay lumaki ang buto at nagkaroon ng talim, katulad ng hugis ng balimbing. Umikot-ikot yun sa ere, patungo sa kinaroroonan ng aswang. Hindi ito tumigil sa pag-atake. Paulit-ulit na bumangga
ang umiikot-ikot na malaking buto ng balimbing sa mukha ni Jovito hanggang sa katawan. Hindi naman kinaya ni Jovito ang ginawang pag-atake sa kanya, kaya ang tanging nagawa nito ay ang pagpalahaw sa sakit na nararamdaman. Hanggang saglit pa ay bumulagta na ito. Sugatan at puno ng dugo ang katawan. Wala na ring buhay si Jovito na nasa anyo ng isang aswang. Nang matiyak na ni Benji na nagtagumpay na siya laban kay Jovito, ay agad niyang binalikan si Lucero. Nanghihina pa rin ang lalaki at tila nasa panganib na ang buhay. Agad niyang tinulungan upang ilabas ng kuwebang bato. Halos buhati niya na ang lalaki hanggang sa makarating sila sa kinaroroonan ni na Robin at Clara na naghihintay sa kanila. Mahal ko! Ano nangyari sa kanya? Napuruan siya ni Jovito, pero wala na ang halimaw na yun. Napatay ko na siya. Clara, mahal ko. Ano man ang mangyari sa akin, huwag mong kakalimutan na mahal kita. Lucero, huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi ka mawawala, lumaban ka. Huwag kang bibitiw. Tama po si Clara. Lumaban po kayo. Hindi pwede may masamang mangyari kay Lucero. Hindi maaari yun. Samantala, habang nasa ganoong kalagayan si Lucero na tila patuloy sa panghihina at anumang sandali ay maaaring mamatay, kitang-kita ni Clara ang unti-unting paglabo ng magkapatid. Tila nawawala ito sa paningin niya. Ano ba nangyayari sa inyong dalawa? Bakit ganon? Huwag niyong sabihin iiwan niyo rin ako. Paano si Lucero? Paano ko siya matutulungan? Kuya, anong gagawin natin? Hindi siya pwedeng mamatay. Robin, hindi ko rin alam eh. Teka, ang buto ng balimbing. Baka may maitulong sa atin. Inilabas ni Benji ang supot ng buto ng balimbing. Ganon din si Robin. Inilabas ang hawak niyang buto at pinagtabi nila yon. Sabay pikit ng kanilang mga mata. Umusal sila ng kahilingan sa mutya ng balimbing. Kahilingan para sa kaligtasan ni Lucero. May liwanag na inilabas ang hawak nilang buto at ang liwanag ay pumasok sa katawan ni Lucero. Isang enerhiya yon na posibleng makakatulong sa lalaki. Biglang nawalan ng malay. Saglit pa ay dumilat ang mga mata. Nakangiti na tila may kasiglahan. Parang walang nangyari. Hindi katulad kanina na hinahabol ang hininga at patuloy sa pangihina. Lucero? Mahal ko? Anong pakiramdam mo? Okay na ang pakiramdam ko. Himalang biglang malakas na ako. Salamat! Salamat sa Diyos! Sa pamamagitan ni na Benji at Robin ay nakaligtas ka! Utang ko ang buhay ko sa inyong magkapatid. Salamat sa inyo. Saka tignan nyo, hindi na gaya lang kanina ang kalagayan nyo, Benji. Malinaw na malinaw ko na kayo nakikita ngayon. Oo nga, hindi na po kami nangihina. Maayos na ang pakiramdam namin. Kung ganun, ay pare-parehong ligtas na tayo. Clara, hindi pa rin pumayag ang tadhana na magkahiwalay tayo. Nanaig pa rin ang pagmamahalan nating dalawa. Tama ka, Lucero. Dahil sadyang para talaga tayo sa isa't isa. Maraming salamat sa inyo. Benji, Robin, hindi ko may paliwanag, pero napakagaan ng pakiramdam ko sa inyong dalawa. Hindi namin kayo makakalimutan. Kayo din po. Hindi namin kayo malilimutan. Mahal na mahal po namin kayo. At alam ko, saan man kayo makarating, masaya kayo dahil magkasama lagi kayo. Paalam na po. Kailangan na po naming umalis. Yumakap ang magkapatid kina Lucero at Clara. Nang tumalikod na ang dalawa, hindi na napansin ni na Lucero at Clara ang umaagos na luwa sa mata ni na Benji at Robin. Ang dalawang nilalang na magiging mahalagang bahagi ng kanilang hinaharap. Nagbalik ang dalawa sa bahay ni Lola Elisa. Naghihintay doon ang matandang babae. Inaasahan ko ang pagbabalik nyo. Dumaan kami para magpasalamat po, Lola Elisa, at ibalik po ang mutya na ipinagkatiwala niyo po sa amin.
Hindi na kailangan, Benji. Sadyang para sa inyo yan. At magagamit nyo yan saan man kayo makarating na magkapatid. Dahil alam kong may mabubuti kayong kalooban. Kaya nararapat lamang na kayo ang magtago niyan. Talaga po, Lola Elisa? Oo, Robin. Dahil alam kong hindi nyo gagamitin yan para maging mapagsamantala, kundi para sa kabutihan ng inyong kapwa. Kaya maaari na kayong umalis na taglay ang mutya ng balimbing. Hindi makapaniwala ang dalawa na tuwiran nang ibibigay sa kanila ang mutya ng balimbing. Dahil sa tiwalang ibinigay sa kanila ni Lola Elisa, hindi nila sasayangin yun. Nang makarating sila sa kanilang sasakyan, ay tila naghihintay na rin ito sa kanila. Inabutan nila na umiilaw ito, na tila nais na silang ibalik sa panahon at lugar na kanilang pinanggalingan. Kaya nang makasakay na ang magkapatid sa sasakyang likha ni Professor Samiro at pipindutin na ni Benji ang buton, ay bigla silang inilipad nito patungo sa kalawakan. Sumuot yun sa isang kakaibang liwanag at saglit pa ay ibinaba na sila nito sa loob ng bakuran ng bahay ni Professor Samiro. Manghang-mangha pa rin ang dalawa sa mga nangyari. Hindi sila makapaniwala sa kakaibang adventure na kanilang naranasan. Bumaba sila ng sasakyan at tuloy-tuloy silang pumasok sa loob ng bahay upang magpasalamat at ipaalam kay Professor Samiro ang mga nangyari sa kanila. Subalit gano'n na lamang ang gulat nila nang isang halimaw ang naroon sa loob ng bahay at hawak nito ang propesor. Salamat at dumating kayo, Benji, Robin! Tulungan niyo ako! Yung aswang na yan! Ang aswang na umatake sa atin doon sa bahay natin, Robin! Oo, Kuya Benji. Naginamitan natin ng latigo. Tulungan niyo ako! Ayoko pang mamatay! Ayoko mamatay sa kamay ng aswang na to! Huwag po kayo mag-alala, Professor! Hindi namin nahayaang mapatay ka ng aswang na yan! Isang matulis na bagay ang nakita ni Benji sa loob ng bahay. Agad na kinuha yon upang gamitin laban sa aswang. Dahil sa ginawa ni Benji ay nalito ang aswang, kaya nakahugalpos si Professor Samiro sa halimaw at nakatakas ito. Agad gumapang papalayo ang matanda, kaya ang pagkakataong yon ang sinamantala ni Robin. Agad siyang kumuha ng buto ng balimbing, inihagis sa ere, at gaya ng mga naunang nangyari, ito ang pumatay sa aswang. Manghang-mangha si Professor Samiro sa pambihirang kakayahan ng magkapatid. Nagkaroon sila ng pag-uusap na ikwento ng magkapatid ang mga nangyari sa kanila. Nalaman nilang ang kanila palang pagkawala ay ilang oras lamang, subalit pakiramdam nila ay matagal silang namalagi sa lumang panahon. Sa panahon kung saan nakita nila ang kanilang mga pinakamamahal na magulang. Habang nagkikwento ang magkapatid, ay ngiti lamang ang nagiging tugon ni Professor Samiro dahil inaasahan na niya ang mga pangyayaring yon. Masaya ako na napatunayan kong tagumpay ang aking imbensyon at kayong magkapatid ang unang nakaranas noon. Salamat din po, Professor. Dahil kahit sa maikling sandali po, ay nakasama po namin ulit ang mga magulang namin. Kahit hindi po nila kami kilala. Saka po, nalaman namin kung gaano kamahal ni na Mama at Papa ang isa't isa. Tama po si Robin. Handa nilang itaya ang kanilang buhay dahil sa kanilang pagmamahalan. Maraming salamat po sa inyo, Professor. Hindi namin matutumbasan ang kakaibang paglalakbay na aming naranasan dahil po sa inyong imbensyon. Pagkatapos magpaalam ay lumabas na ng bahay ang magkapatid. Naroon sa labas ang kotse ni Benji. Nakakailang metro na ang layo nila sa bahay ni Professor nang biglang nagloko ang makina ng sasakyan. Bumaba ang magkapatid upang tignan ang problema ng kotse. Napatingin din sila sa lugar na pinanggalingan. Ganun na lamang ang gulat nila. Hindi sila makapaniwala dahil wala ang bahay ni Professor Samiro sa lugar na pinanggalingan nila. Kundi ang naroon ay mga makakapal na damo at matataas na puno. Nagkatinginan ang magkapatid dahil hindi nila alam kung paanong ipapaliwanag ang mga pangyayaring yun. Ganun pa man ay nag-iwan yun sa kanila ng magandang alaala
at pakikipagsapalaran na mananatiling bahagi na ng kanilang mga buhay. Minsan may mga pangyayari sa ating buhay na mahirap ipaliwanag. Subalit anuman ito, laging merong dahilan na ibig ituro sa ating buhay. Magpapaalala ng magagandang bagay, lalo ng ating mga mahal sa buhay. Mga idol, sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Ngayon naman po, ay dumako na po tayo sa inyong pinaka-nire-request at pinakahihintay na shoutout portion. Ano pa pong hinihintay natin? Ito na po. Shoutout po at maraming salamat po, Cartana Wilma 9485. Shoutout po, dear friend. Shoutout Angelito Laureo, Ledelia Bernil 4585. Shoutout po sa inyo. Joel Marasigan, maraming salamat po. Shoutout po. Belia Dayuha 3779 from Saudi. Maraming salamat po sa ating mga OFW dyan sa Saudi. Shoutout po Arnold Salazar from Tarlac. Hello po sa mga taga Tarlac. Glory Luzon. Cesar Montero, shoutout daw po kay Jezebel Kalhim, listening from Jensan. Hello po mga taga Jensan. Shoutout po Yumar Ginumbaga, shoutout po De La Fuente Joel M, shoutout po Ami Viray. Hello po sa mga taga Binangon ng Rizal, lalong-lalo na po sa mga taga Talim Island, especially sa Ginoong Sanay. Evangeline, shoutout po. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig ng mga kwentong aswang at katatakutan sa aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isaac. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig ng inyong balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.